Hello, good evening everyone. Hello. Kumusta? Ayan. Manang Leads again for another video. Okay, so paalala po sa lahat ha. Wala po akong inuutusan na mag-reply or mag-PM sa inyo ha. Halimbawa, nag-comment kayo dyan sa video ko. Tapos may nag-PM sa inyo na ako daw yon. Hindi po ako yun ha. Hindi ako nauunang nagme-message sa mga nagko-comment sa videos ko. Hinihintay ko lang na may mag-PM sa akin tsaka ako mag-reply. Ganon. So, never akong nauuna na mag-message kapag may mga nagko-comment dyan ha. Kaya nga previously, 'di ba, hindi ako dinidisable ko yung comment section ng mga videos na ina-upload ko kasi nga iniiwasan ko yung ganun na kapag may nag-comment kasi meron na palang nagre-reply or merong nagme-message doon sa mga nagko-comment. So hindi ako yon. Wala po akong inuutusan na ibang tao para makipag-communicate sa mga nagko-comment diyan sa mga videos ko, okay? So maliwanag po yan. Kayo po ang maunang mag-message sa akin, magre-reply lang ako. Yon, para sure na ako yung kausap nyo. Hindi yung sila yung mauunang magre-reply sa inyo dyan sa mga comment nyo, okay? So, yon. So, bale, paalala lang yun ha. Pero ang gusto kong pag-usapan natin ngayon guys ay yung tungkol sa sa pagkakaiba daw ng Islam divorce at saka annulment. Marami pa rin nagtatanong sa akin noon, kaya parang tinatamad na nga akong i-video kasi parang iniisip ko, talaga hindi pa alam, marami pang hindi nakakaalam kung anong difference ng Islam divorce at saka annulment. Pero sige na, igagawan ko pa rin. Kapag sinabing Islam divorce kasi, syempre, nangyayari yan, napoprocess yan sa Sharia court. At alam nyo naman siguro kung ano yung Sharia court. Yan ay korte ng mga Muslim. Ngayon, kung may nakakapag-process man na Kristiyano sa kanila, may ano rin naman kasi yun. May proseso rin na naman kasi yun. Yun yung i-PM nyo lang ako kung gusto nyong malaman. Tapos, yung Islam divorce, mapapawalang bisa rin yung kasal nyo. Yun ang common. Yun ang pinagkapareho. Yun ang similarities ng Islam divorce at saka annulment. Pareho silang mapapawalang bisa yung kasal. Okay? Kaya pwede kayong mag-asawa ulit. Klaro? So, ulitin ko, pareho yung Islam divorce at saka annulment, pareho yan na mawawala ang bisa ng kasal. Kaya kapag natapos yan, kapag legit yung nag-process sa'yo baka naman, pwera lang kung ang kausap nyo SCAM. Siyempre, hindi yan mawawalan ng bisa. Hindi kayo pwedeng mag-asawa ulit. So, magkaibang usapan yun kasi may nagsabi kasi na nag-process ako ng ganito, ganyan, and bakit ganun pa rin naman doon? Hindi man lang niya inisip na baka niloko siya. Ang sasabihin pa sa akin, hindi naman ako pwedeng mag-asawa ulit. Pwede, syempre. Kapag wala nang bisa yung kasal nyo, pwede na kayo mag-asawa ulit. Ganon. Tapos ang tanong pa, kailan daw sila pwedeng mag-asawa? Abay, syempre, kung nakakuha ka na ng marriage certificate na nakatatak na dyan sa may bandang gilid, yun yung sinasabi kong annotation. Kapag nasulatan na yung marriage certificate mo na null and void na yung kasal mo kapag sa annulment, tapos ano ba yung sa tatak sa divorce under Sharia decree, ganon, bla bla bla, ganon. Nasa na ba kasi yung tinatamad ako magkalkal ng mga samples ng marriage certificate. Basta ganon, kapag ang marriage certificate nyo na sa PSA ay nasulatan na dun sa gilid na nagsasabi na divorce na kayo or annulled kayo, pwede na kayo mag-asawa.
Kasi makakakuha na rin kayo ng advisory on marriage. Yun. Pero hanggat wala pa yun, hanggat ongoing pa lang, kahit may resulta na yung divorce ninyo, kahit may ano ba yung sa annulment, yung tag nito, yung decision, kahit hawak nyo na yung decision ng annulment ninyo, kahit hawak nyo na yung result ng Islam divorce ninyo, hindi pa kayo pwedeng mag-asawa. Hindi pa, ikasal. Kailangan hintayin nyo yung final record ninyo sa PSA na na kapag kumuha kayo ng marriage certificate nyo doon, masusulatan na kasi yung sa gilid, bandang gilid. Halimbawa, ito yung marriage certificate nyo. Masusulatan na kasi dito sa bandang gilid yung marriage certificate nyo na wala nang visa yung kasal na yan. Although nandyan pa yan, marriage certificate na yan, pero wala nang visa. Kasi, kaya nga, yung sinasabi nilang deletion of marriage, wala yun, illegal yun. Kung may nakakalusot man nun, yung tag nito, babalik din yun sa after how many months. May nagsabi na sa akin nun. Kasi temporary lang na parang tatanggalin dun sa computer yata yun. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun. Pero hindi kasi pwede yun. Pero yung sinasabi ko na itatatak nila dito, permanente na yun. Sa tuwing kukuha ka ng marriage certificate mo dun sa ex mo, ganun din si ex mo, sa tuwing kukuha siya ng marriage certificate, pati yung mga anak nyo, sa tuwing kukuha sila ng marriage certificate ng parents nila, meron at meron yung nakalagay sa gilid. Annotation ang tawag dun. So, yun guys, ang ipinagkaiba pinagkaiba or pagkakapareho. Ayan, nasabi ko na yung pagkakapareho. Ang pagkakaiba, mas mabilis ang Islam divorce, mas matagal ang annulment. Mas mura ang Islam divorce, mas mahal ang annulment. Okay, ano pa ang pagkakaiba? Mas simpleng proseso si Islam divorce, mas mabusisi si annulment. Ganon. Ano pa? Sa Islam divorce, wala ka ng witness, wala nang hearing. Sa annulment, meron. Kailangan mo ng 2, 3, or 4 na witness. Gagastusan mo pa yun, babayaran mo pa yun. Iba pa dun yung bayad mo sa attorney. Ayan. Mahirap din kumuha ng witness ha. Yun. Tapos babayaran mo pa. Yung mga client ko ng annulment, nagkukwento sa akin na yung mga nakukuha nilang witness, mga mukhang pera, naturingang kaibigan. Yung sisingilan ng gismil. Saan na? Para saan yun? Diyos ko, abay, talo pa nila ako Talo pa nila ako na lang yung hinihingi ko sa inyo kapag binigyan ko kayo ng attorney. Aba, mag-witness na lang kaya ako ng annulment kung ganun pala yun. Grabe naman manghingi ng ang mga yun. Samantalang ako, ang ibinigay ko lang dun sa witness ko dati, tigwa 1.5 lang sila. Tapos, yun, pinakain ko lang sila. Dahil akin naman yung sasakyan na, sagot ko naman ang sasakyan. Grabe naman yung nagbalita sa akin na binigyan na ng 10,000. Tapos, nung humihingi na naman ng, parang, Diyos ko po, hindi ba sila kinikilabutan dyan? Kaya sabi ko, pati ba naman yung pag-witness? May nagsasamantala din. Diyos ko. Ewan ko. Ewan ko ba? Sige, yun guys ang gusto kong i-share.
ulitin nyo na lang panoorin itong video ko para maintindihan nyo kung ano yung sinabi ko kanina. Sa palagay ko naman ay maliwanag kung ano yung pagkakaiba at pagkakapareho ng Islamivores at saka annulment. Okay? So, ayan. Thank you so much for watching. Kung may natutunan kayo sa video na to, please give me a thumbs up naman dyan. And you may want to share my videos para malaman din ng iba, yung mga friends nyo dyan, na nangangailangan din ng kaalaman tungkol sa annulment. Please watch my previous videos. Sa mga ngayon, yung mga first time makakita sa video ko, may mga old videos po ako, balikan nyo na lang po. I-search nyo lang dyan. It's all about annulment at saka etc. etc. Okay? Thank you so much once again. Mag-ingat po tayong lahat sa mga kausap natin online dahil maraming nag-o-offer dyan. Mura pa ang presyo pero mag-ingat po. Kasi sa panahon ngayon, wala nang mura. Ayan. Yun lang ang isipin nyo. Sa panahon ngayon, wala nang mura. Thank you. Bye-bye na.